Work-life balance as a freelancer, how will you track your progress? How will you make sure that it's done every day? This is actually part 3 ng ating task number 32 sa ating 364-day challenge. Because nasa mood tayong gumawa ngayon ng content dahil Valentine's Day. Pero since hindi naman tayo sumasabay sa mga events at pumupunta sa mall para kumain and celebrate with the family, andito tayo gumagawa ng content. So para sa lahat ng masayang puso, congratulations. Para sa mga single, congratulations din. Good job. Anyway, going back, so itong part 3 na to, ano na lang to ha, summary na lang nung natutunan natin today. Kung hindi pa kayo nakakasunod, tingnan nyo na lang yung part 1 and part 2 before this video. But ultimately, the goal is after mong ilista lahat ng iyong daily task that's part of build, lalabas na siya sa calendar mo na ganyan at pagkatapos halimbawa on Feb 28 nakapag-exercise ka na, ititik mo lang yan, pack, tapos dito sa baba, mark completed at, makikita nyo gano'n na siya. Similarly, dito sa side, pagka i-click nyo rin, halimbawa, on the 28 na kumpleto nyo na yung yourself ligo. Ay, shit. Oras na nalaba ko. See? Nandiyan sa kalendaryo ko. Close natin yon para hindi alam ng tao schedule natin maghugas at maglaba. So, i-click nyo lang itong bilog na to. Pagkatapos, apply sa online work pack. Mako-complete na rin siya, mawawala na rin siya. So, everyday, babalik yung task na yan dyan sa Google Task ninyo. At hindi nyo man sundin yung mismong oras. At the very least, nandun kayo sa may bracket o dun sa, time kinemer na yun, na nagawa niyo to. And ako, kapag nagmamadali ako, ang ginagawa ko is 15 minutes lang. And hindi ko sinasagad yung sarili ko. I always listen to my body. I just make sure that it's done. Ang nakakatuwa kapag ginagawa ko tong build, hindi pa man nagsisimula yung araw ko sa work, feeling ko productive na ako. And I am reading more books now versus nung time na hindi ako nagbi-build. Kasi naka-allot na talaga na everyday 15 to 30 minutes magbabasa ako, meron akong me time, may quiet time ako before ako sumabak sa gera. Ganon. So sana makatulong ito. Alam ko mas makikinabang dito yung mga matatagal ng freelancers na nakakaramdam na ng burnout. Huwag nating pabayaan yung sarili natin just because we want to earn that amount of money. Please, please, please. This is very important, not for me, but for you to document your journey and tag me para meron kayong accountability body. Ganon. Tapos gamitin nyo na rin yung hashtag FreelancerNaMeThis2023. Lagi nyong tandaan na baliwala ang lahat ng efforts nyo kung yung ang puso nyo hindi masaya. Happy Valentine's Day, everyone. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye!